Hello, mayong gabi sa Ijuhurut. Time here is 9 o'clock. So let's start. To Sister Eleanor Agla, Sister Marta Galido, Sister Course Ordunya. Hello everybody. Kumusta kayong lahat? Salamat po. Okay. Kumusta po kayong lahat? So let's begin na kay alas 9 na jud. The Sister Course Ordunya watching from Victoria Oriental, Mindoro. I'm so inspired with their video. Thanks sis. Thank you sa ilang divine ug master ang mga espirituhanon. Lagi akong binigyan ng lakas na para makagawa ng akong misyon. Okay? The Sister Annalyn Sabalero Gabatan. Hello sis, watching you from Taguluan, Misamis Oriental. Karong pagyud ko nakalod. Oh, timing. Perfect jud ang imong pagload karon. Kay di ako ni sulod sa video karon. O sige na, let's begin na everybody. Maayong paniudto. Maayong adlaw sa izo. Maayong gabi diri sa amo sa California, USA. 9 o'clock na gabi diri So, andito na po ang inyong Sister Mitos. Hindi ka marinig sis. Why? Bakit hindi ako marinig? Hello. How about this? Hello. Claro? Hello? Can you hear me? Hello? Okay, marinig niyo ako? I-confirm daw kung marinig na ko ninyo karon. Klaro na? Okay na. Okay, klaro. O sige. Mabuti. Okay, so thank you so much sa inyong pag-join karon sa akong lecture na naman. So, maginaw na po dito sa California. Hindi ko ba alam sa ibang mga lugar kung mainit-init pa ba, pero maginaw na dito, lalo na nga maginawi ng aking buto. Ay, pag maginaw ang akong naramdaman, ay, magdubli-dubli na ako kay mahirap nang mag-ubo tayo, magsipon tayo, sakit ulo sa iginaw. So kailangan magdubol tayo ng mga damit karon. Okay. So imagine lang ninyo ako ngayon na parang nandoon ako sa Alaska. Okay. Thank you, Sister Annalyn Sabalero. Thank you. Good na narinig na ko ninyo karon. Okay. So, ang atong topic ngayon, hindi masyadong mahaba. Anuhin ko lang yun yung topic ngayon na magre-relate sa ating bansang Pilipinas. Okay? So, hello sa akong mga beautiful and wonderful sister in the association, brother and sister around the world. Good evening po sa inyong lahat. Okay? So, I wish nga na andan dyan kayo sa mga mabuting pangangatawan palagi. I wish na okay ra ang inyong mga sitwasyon karon. Alright, let's begin na. My greetings to our beloved Divine Master, Ruben Idiray Cleo Sr., RPVMA, Supreme President and Founder. Maayong adlaw po, Divine Master. Andito na po kami, mga membro sa PBMA sa Social Media Master, magsalu-saluhan ng inyong mga mensahe. Please enlighten us and guide us, and please be with us na maunawaan namin ang inyong mensahe. Thank you kindly. Sa imong mga kaubanan sa apat na sulok ng daigdig, Dr. Yuj Jubar, Captain Capo Jury, and General Adriano de la Concepcion. Hello po. Good day
To our beloved Master Bin Brightly Jr., RPBME Supreme President. Hello po, Master. Maayong adlaw, maayong gabi. O sa imong makabanan sa New World Spiritual Division, sa inyo po lahat. Sa atong Presidente, Sir Yingwi Bacolod Iclayo, hello po. Sa akong mga kaubanan dito sa social media, mga brothers and sisters around the world, kumusta po kayo? Okay lang ba kayo dyan? Okay. So, kami dito maginaw na. Kahapon sabi ko, more rain. More rain talaga. Nag-post ako kahapon nang sabi ko, please more rain. Ay, nag-rain talaga ng marami ngayon dito sa among area. And I'm so happy. Kay, ano na ang mga dahon dito, mga damo-damo, nalalanta na kay walang ulan ang California. Kaya I'm so happy na mayroong ulan na ang California. Okay, let's see. Message. I wish that this handy pamphlet can enlighten your questions regarding our association, the PBMA Incorporated. We in San Jose, the main office, expect that your worries and problems will at least be given priority through this simple but concise series of questions and answers regarding our field. My hopes for betterment of our organization depend upon yourself on how you will understand this series. We hope for your quick response. Yours truly, Master Binburay Cleo Jr., RPBMA Supreme President. Okay, maayong adlaw. Wonderful PBMA members in the social media. Nagkamali ba ang hula sa ating mga magulang noon na ang mayayaman lalong madagdagan ang kanilang kayamanan at ang mga mahihirap lalong madagdagan ang kanilang kahirapan? Kung sa inyong paniniwala, hindi nanggaling ito sa ating samahan, sa ating Panginoon, huwag na lang ninyong pag-usapan yan. Mabuti pang umalis na lang kayo dito. Ang samahan natin ay kailangan mahalin natin. Kumbaga, isa-isip mo'y hindi galing ito sa Panginoon, huwag na lang isipin, huwag na lang isalita natin. Huwag na lang ibigas natin sa bibig mo o kung hindi, alis na lang kayo dito. I hope you will understand. I repeat, this organization is organized in order that we, the Filipino people, will fully know what is material and spiritual. With the guidance of the Spirit, today of Dr. Yuj Tubar, you must learn the teaching of Dr. Yuj Tubar. Sana sa taong ito, dahil sa panahon ngayon na parang nahihirapan pa tayo sa ating pamumuhay at mangyaring magpatuloy ang pagtaas ng mga bibilihin sa produkto. Tandaan niyo ito, alalahanin niyo na ang hulang ito ay galing sa ating kanunu-nunuan noong araw. The rich will become millionaire, the millionaire will become millionaire, and the poor become poorer. Ang mahirap ay lalong maghirap. Yun ang sabi ng mga kanununuan at nagkamali ba sila sa kanilang hula? I think those people who whisper the words, those are the people who are possessed by God or maybe the Spirit of God. Sabihin natin na ang mga taong yun ay nagkamali. Of course, they are maybe wrong, but they are more right. Okay, so ito ang mga hula ng ating mga ancestor noong unang panahon. Nasabi nila, the rich will become millionaire, and the millionaire will become millionaire, and the poor will become poorer. So, ang message na ito ay noon pa. So, totoo ang ating mga kanunuan noon na noong simula na naisilang ang bansang Pilipinas na nagkaroon na tayo ng kalayaan sa bansang Pilipinas. Ang ating mga ninuno ay nakipagdigmaan para protektahan ang ating bansang Pilipinas. Ang mga namumuno sa ating pamahalaan, ito ang sinasabing the rich become millionaire and the millionaire become more millionaire. Kasi kung titingnan ninyo, ang ating mga namahala
from the government all the way down to sa mga city, province, mga kabaryuhan, kalungsuran, o sa mga malaking syudad. Ang mga ano dyan, ang mga corruption ay nandyan lang talaga yan sa mga ahensya. Okay? Nandyan lang, nakikita na ninyo ngayon, ang Pilipinas ay maraming mga mayayaman na lalong yumayaman. At hindi naman siguro kayo mga blind dahil nakikita naman ninyo yung sa flood control na maraming mga konsabo, maraming mga connection, maraming mga limpak-limpak na mga salapi ang kanilang pinag-share-sharean sa misa. At nakita ninyo yan. And you know already, even the politico, even the senador and the congressman and the engineers and ang nandyan sa mga ahensya ay mga connected. Kaya ito sila ngayon ang nagagalit dahil ayaw silang mapiriso. Ayaw nilang matuklasan ang kanilang mga ginagawa. Have you noticed na itong mga taong may mga masamang ginagawa ay mga defensive? Ang mga taong nagkaroon ng mga kalukuhan sa bansang Pilipinas ay mga defensive kaayo sila sa kanilang mga sarili. They're always saying that they are innocent. They're always saying that hindi nila yung ginagawa. Pero alam ninyo, ang sabi ni Divine Master, walang mabahong amoy na hindi sisingaw. Kahit gaano pa yan pagkumkum ng tao, ng mga namamahala sa ating bansang Pilipinas, taguin pa nila ayan, ang kanilang mga mabahong amoy ay sisingaw pa rin. Right? Kasi itong sabi ni Divine Master na ang mga masama ay hindi talaga magtatagumpay dito sa mundo. Mabubuking talaga sila. Okay? So maybe they have time na they are living luxury and they are more millionaire and then later on ay mabubuking talaga sila. Isa na yung si Diskaya. O di ba mga milyonaryo sila? The millionaire become millionaire. Tapos kung inyong titingnan ng bansang Pilipinas, napaka mayaman po ng ating Pilipinas. There's a lot of natural resources that can provide the whole Filipinos and the entire Philippines. But the problem is, nandyan po ang mga corruption sa ahensya, nandyan ang corruption sa ating mga namamahala sa ating panggoberno. And that's the truth. Okay? So, itong mga taong mga nagrally-rally ngayon, nagwilga-wilga, nagkudita, ang nasa likuran yan ay mga malalaking tao na may mga kasalanan sa batas ng Diyos at batas ng gobyerno. Sila po yun ang mga tunay na magnanakaw na ayaw nilang mabuking at ayaw nilang maabswelto ang kanilang mga kasalanan. Because sa haba na ng panahon, they live luxury. They live rich. Kaya ayaw nilang maghirap. Ayaw nilang mapurdoy. Ayaw nilang mawala ang kanilang mga kayamanan na nakukuha sa mga pangluluko sa ating bansang Pilipinas. Kaya ito sila ang nagwiwilga dahil gusto nila na maabswelto at mapawalang bisa ang kanilang mga kaso ngayon. And those people behind of that ay mga malaking tao na may mga kasalanan din na ayaw din silang mabuking. And that's the truth. Itong sabi ni Divine Master, the rich will become millionaire and the millionaire will become millionaire and the poor will become poorer. Nunawaan ninyo? So, totoo ang mga sinasabi ng ating mga kanunuan noong unang panahon. Okay? Okay. The reason why na nagkaroon tayo ng sariling bigas ng Pilipinas because sinabi ni Divine Master, kailangan talaga na magkaroon ng sariling bigas ang bansang Pilipinas dahil kung kayo'y magre-rely pa rin sa ibang bansa, ito'y isang paraan na tatakan kayo ng 666. Kaya hindi ninyo naunawaan na ang inyong presidente diha si Marcos, ng mga agriculture,
nagtatanim ng mga bigas dahil ang sabi ni Divine Master na kung lahat ng mga bilihin sa Pilipinas, especially sa bigas, kung kayo'y magre-rely sa ibang bansa, yan na ang mga paraan na kayo'y matatakan ng numero 666. Kaya kailangan talaga na may sariling agriculture ang Pilipinas, kailangan may sariling hanap buhay o pamumuhay ang bansang Pilipinas, kailangan may mga sariling produkto ang bansang Pilipinas. Kaya hindi lang talaga ninyo naunawaan ang mga programa ngayon sa bansang Pilipinas kasi lahat tayo ngayon ay mga kontrabida at again sa atong pinuno ng bansa kasi naniwala kayo na siya ay masama. Pero it's okay, that is your will, that is your freedom. That's why we are here na PBMA, we continue to enlighten the truth and the programa sa mga spiritual division. Mahirap unawain, mahirap intindihin ang nangyari ngayon sa bansang Pilipinas, but we are now in a judgment time. We are in finishing line. Bad and good ay nakikita na ninyo sa social media ngayon. Dahil ang pinakamalakas na communication ngayon ng mga demonyo ay ang social media. Kaya we are here na mag-share sa inyo ng mga katotohanan at kabutihan para hindi malihis ang inyong mga kaisipan sa masama. Kailangan stay intact pa rin ang inyong mga kaisipan ngayon. Okay? Because the spiritual division ay naggrado ngayon sa atin. Kasi sabi ni Divine Master, kung hindi kayo madala ng pagsubok sa PBMA, kung hindi kayo madala sa iyahang mga anak, sa iyang pamilya, kung hindi kayo madala sa pagsubok nila, ibang tao ang musubok sa atin. So ano ang nisubok sa atin mga kaisipan ngayon? The whole Philippines. Ang mga nangyari ngayon sa panggobyerno. This is pagsubok sa ating mga kaisipan at puso. Saan ba talaga kayo manindigan? Kabutihan? Kabaitan ba? Or kasamaan? So pinapili kayo ngayon. And this is part examination. Kaya mag-ingat-ingat tayo kasi baka malagpak tayo. Yeah, we remain, we stay, we stand PBMA, pero ang ating mga focus ngayon ay ang pag-alipusta sa mga kapwa, pagpasakit sa mga kapwa, pagmumura sa kapwa. So bagsak gihapon kamo, bagsak pa rin kayo. Naunawaan ninyo? Kaya ito ang sabi ni Dr. Yuj Tubar na kailangan talaga na matutunan ninyo ang teaching ng PBMA. Spiritual and material ang inyuhang balansihon. Okay? Okay. So ngayon na nakita na ninyo ang nangyari sa atong bansang Pilipinas, what do you want? What do you think? Kaya nga balansihan ninyo. Common sense kayo. Gamitan ninyo ang inyong mga spiritual knowledge na natutunan ninyo sa PBMA Incorporated. Marami ngayong mga pikit na mga vlogger na magpainit sa mga usapin ngayon, magpahaling-haling sa Bisaya pa, ahano ng kalayo. Mga gaslighter ito sila ngayon. Ang social media ay gaslighter. Sila yung maggawa ng apoy para pasiklabin, para pag-awayin ang mga Filipinos. But remember, if you are a true PBMA members, you have to use your common sense and be smart. Okay? Huwag magpadalos-dalos sa mga nakikita ngayon sa social media because nandito ang demonyo sa social media. Bad and good now in the social media. Walang pakialam ngayon ang mga vlogger na bayaran. All they care is money. All they care na mayroon silang mga datos na monthly na ma-receive sa mga pinuno, kung sino man ang nagbabayad sa kanila, wala silang pakialam. All they care na mabusog ang kanilang tiyan, punong-puno ang bulsa, they live large.
So wala silang pakialam kung magkasala sa Diyos, wala silang pakialam kung mag-away ang mga Pilipino, wala silang pakialam kung magira ang Pilipinas. They don't care. All they care is money. Kaya use your common sense, PBMA members. Kaya mapalad kayo na nakapasok kayo dito sa ating asosasyon dahil gusto ng mga spiritual division na matalas ang inyong mga common sense. Matalas ang inyong mga pagtimbang-timbang ngayon sa panahon ngayon. Okay? Nakikita ko ngayon ng social media, the very worst talaga ngayon. So kung hindi kayo nadala sa mga pagsubok sa PBME, kung hindi kayo nadala sa mga kadugo ni Divine Master, dito tayo hilaon sa nangyari sa bansang Pilipinas. Naunawaan? Kaya ipokus ninyo ang inyong mga araw-araw na mga ginagawa. Kung naghanap buhay kayo, kung nag-alaga kayo ng baboy, hala, go ahead. Kung nagtatanim kayo ng mga palay, just go. Huwag pakialaman ang mundo. Huwag pakialaman ang mga pag-away-away ngayon sa gobyerno. Huwag pakialaman because it's all about politics. It's all about money, power, at popularity. Okay? O, namuhay tayo na walang mga politika na nagpakain sa atin. Yun ang isipin ninyo. Namuhay tayo, na nagsikap tayo, na mabuhay tayo. So, iyang mga politiko, if they are a good Filipino people nga nanumpa sa batas ng Pilipinas, they should be showing that they are a good role model. That's the thing. Kung sila yung mga taong nagmahal sila sa bansang Pilipinas, dapat ipakita nilang mga mabuting kaugalian, mga mabuting mga hiyas, mga asal. Pero they are the one ang nagpapakita na mga pangit ang ugali. Nagpagulo ng Pilipinas, nagpagulo ng mga tao sa social media, nagpagulo sa ating mga puso't isipan. So what kinds of people are this? May malasakit ba ito sa bansang Pilipinas? May malasakit ba ito sa mga Pilipino? No. No. So yun ang inyong titingnan ngayon na panahon. Gamitan ang inyong mga utok. Okay? Bakit hindi dapat kalimutan natin ang pagpakumbaba? Magtsatsaga kung ikaw isang totoong membro ng PBMA. Ano ba ito ating mission ngayon? Itong ating mga gawa, ito ating mission ay ang pagsunod sa mga itinuturo ng Panginoong Diyos. The PBMA people, kailangan siya'y masunurin. Kailangan siya'y isang batang mabait. Nasa kanya ang damdaming nagmamahal sa kapwa-tao. Nasa kanyang puso ang wagas na pagmamahal. Kaya nga, kahit pinagsabihan tayo ng masama sa ating kapwa, ngunit nasa atin pa rin ang pagpakumbaba at pagtsatsaga. Huwag nating kalimutan ang pagpakumbaba at ang pagtsatsaga dahil naroon ang pagiging makadiyos. Klaro? So, huwag daw natin kalimutan ang pagpaubos. Pagpakumbaba. Kagaya niya isang araw, marami naman akong mga basher. Tinanggal ko na lang sila sa akong Facebook kasi nakakapagod na. Napagod na ang puso ko. So, pakumbaba na lang ako, hindi ko na lang sila ginaaway, hindi ko na lang sila ginalait, hindi ko na lang sila gimura-mura, kaya mawala pa ang akong pagka-misyonarya. Okay? So, sabi ni Divine, kailangan hindi natin kalimutan ang pagpakumbaba. Dahil ito'y isang mission natin. Ngayon, ang atong mission bilang isang membro ay ang paging masunurin. Kailangan tayo ay isang batang mabait. Tayo daw ay masunurin. Ang paging masunurin ay misyon. Ang pagiging batang mabait, tayo ay tinawag ni Divine batang mabait dahil ito ay misyon. Masunurin, mabait, misyon natin ito. So, ang pagpakumbaba represent masunurin. Right? Kasi, tingnan ninyo, the 10 Commandments, nilapag ng Diyos. So, tayo'y nagpakumbaba. Sumunod tayo nito. We do our best
na masunod yan. Sa PBMA, ang doktrina sa PBMA, ito ay batas. So, tinuro man sa PBMA na masunurin kayo, di sinusunod natin ang doktrina. Sinusunod natin ang mga rules and regulation na sabi ni Divine, mag-usaryo kayo palagi, mag-attend kayo, makinig kayo ng mga mensahe, magpakabait kayo, kailangan loyal kayo, di ba? Ito ay mga pagtuturo sa atin na makita doon na ikay masunurin at mabait. O, ipakita daw natin na tayo'y mayroong damdaming nagmahal sa kapwa-tao. It's true. Tingnan mo ngayon ang Pilipinas. Nakita ninyo, itong mga taong mga religious people, maupay mag-rally-rally, maupay mag-wilga-wilga. Tapos, mga kapwa Pilipino, nagasimba-simba, Domingo-Domingo. Oo. So, tingnan ninyo ang kanilang mga kaugalian. Sila ba ay tunay na nagmamahal sa Diyos? Sila ba tunay nag-represent na mga masunurin, na mga taong mabait? So, makita na ninyo yan ngayon. Maraming mga religious people ngayon na nagdadala ng Jesus Christ name. Pero ang kanilang mga ginagawa ay taliwas. Kanilang mga ugali ay masama. Wala silang pagmamahal sa kapwa dahil panay silang sundot, panay silang panglait, panay sila pagmumura. Ito ang sabi ni Divine Master, kung ikaw tunay na membro sa PBMA, kailangan ipakita mo na mayroon kang damdaming mapagmahal sa kapwa-tao. Wag ninyong sundutin yung tao na yun. You have to respect. You have to know your boundaries. Huwag ninyo yan laging kutsain. Pero nakita ninyo diyan ngayon sa Pilipinas. Malaking tao magkutya-kutya. Malaking tao magmumura. Malaking tao sabi pa nga, patayon niya ang presidente. Tingnan ninyo, mga tao ba ito na mayroong damdamin? Wala. So kung ikaw tunay na membro ng PBMA, kailangan mayroon kang mapagmahal. Respeto kayo. Okay? Ang inyong mga puso, ang inyong mga pagmamahal ay walang paglubad. Nandiyan palagi ang inyong pagmamahal sa inyong pamilya, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapwa-sister, sa inyong PBMA Incorporated. Kailangan ang inyong pagmamahal ay forever. Hindi lang yan kung sa ngayon lang. Kailangan forever ng mga pagmamahal. Okay? Ngunit nasa atin pa rin ang pagpakumbaba at pagtsatsaga. Yes, kahit sabihan kayo na mga kulto, mga demonyo, naniwala silang Divine Master na mga patay na. Sinabihan din ako yan kanina. Okay. Walang problema. Pero nandyan pa rin. Atin na lang sila i-out sa ating buhay kaysa patuloy pa silang magkasala. Right? We have to give them a space. Space kung patuloy sila sa atin. Okay? So, kamo karon ng mga panahon, nandyan pa ba sa inyo ang pagiging makajos? It's hard. It's hard to see now, people. Wala lang mga ngayon mga tao, more on material mindset na ngayon mga tao, mga pangit na ugali ng mga Pilipino ngayon. Kunti na lang ang mga mabait. Kunti na lang ang nag-honor sa 10 utos ng Diyos. Kunti na lang ang mga taong meron pa rin paggalang. Pero ngayon mostly sa social media, nakaka-stress ang mga ugali. Wagas! Ano nangyari ngayon sa mga Pilipino at sa Pilipinas? Ang mga tao ay mga sobra na pang materialistic mindset. Wala nang takot sa Diyos, wala nang mga galang sa kapwa. Puro na lang panglait. Tapos gagawa ka ng kabutihan sa kapwa, baliktarin na ikaw pa rin masama. Anong klaseng mga pag-iisip ngayon ng tao? I cannot understand anymore. Totoo ba na ang taong mas mataas na tungkulin, hindi na ito marunong magpakumbaba? Yes! Tingnan ninyo yung mga malaking tao sa politika ngayon. Dahil malaki na ang kanilang mga tungkulin.
Mayroon na silang power, money, popularity, and everything. Tingnan ninyo, wala na silang mga pakumbaba ngayon. Puro na mga paninira, puro na pag-alipusta. Kung tutuusin, hindi man yan ang utos ng Panginoon. Napansin ninyo yan ngayon ng mga malaking tao sa gobyerno? Magsasabi ng mga masakit na salita dahil mataas na ang kanilang mga tungkulin at hindi na marunong magpakumbaba. Tingnan mo yung mga malaking tao sa Pilipinas ngayon, purki kay mga dato na, purki kay mga matagas na ang mga posisyon nila sa panggobyerno. Grabe na pangasakit manulti. Sakit na karadyaw. Na puro na lang mga paninira. Ang masasabi ko lang, na ang tao palang may mataas na tungkulin, parang mataas na rin siya kung titingnan. Yeah. Diba? Yung mga taong sobra pa nga kuwang karon sa gobyerno, dagay mga kwarta karon, mga tag-as o posisyon. Sus! Hindi ko na lang banggitin dahil baka may magalit sa akin. But you can see that there is an example in the government na mataas ang mga posisyon at mga panungkulan. Pero panay panira, panay panglait, panay pangalipusta, panay pagpasakit. Nakita ninyo yan? That shows na mataas ang iyahang garbo. Mataas ang iyahang why people cannot wait with their terms? Why? Kagaya lang yan sa PBMA. Hindi, may mga taong gustong upo ng PBMA. Hindi nakapag-antay ng kanilahang termino. Sabi ni Lolo, do not rush. Huwag kayong magmadali. Everything there is a right time and there is a perfect time for everything. So, bakit kayo magmamadali? The same din yan sa Pilipinas ngayon. May mga taong nandyan sa pamahalaan na magmadali agad. Mag-upo agad. Wait your time. There is a time for that. Hindi kayo tinuruan na magganon, mga membro sa PBMA. Nakita ninyo yan? Sabi ni Divine Master, yung mga mataas na daw ng mga tao sa lipunan ay mga mataas na rin ang tingin nila sa sarili. Lagi na lang nagpasakit sa kapwa. Mataas na, parang Diyos na. Nakita ninyo yan? Maraming mga mamayaman ngayon sa mundo na sobrang na pangataas ang tingin sa sarili. Akala siguro nila na di sila mamatay. Akala siguro nila na hindi sila maalikabok. Akala siguro nila na yung kanilang mga limpak-limpak na pera ay madala doon sa pagharap sa malaking krus. No! Akala nila na walang Diyos. These people are so blind of everything. They are blind of materialistic things in this universe. And they forgot that there is God. Tingnan mo yung mga malaking tao ngayon sa politiko. Sobrang panira, sobrang panglait, sobrang sakit. Ang taas na ng tingin nila sa kanilang sarili. Ang tao pag mataas na ang tungkulin, matalas din kung magsalita at nagmamalaki din ito sa kanyang sarili. Ang taong may ganitong uri na ugali, nangahulugan ito na malayo sa kanya ang Diyos. Nakita ninyo yan sa atong bansang Pilipinas, mga nandyan sa pamahalaan. Matalas kung magsalita at nagmamalaki ito sa kanyang sarili. Tingnan ninyo, may mga tao dyan na sabihin, patsyon daw nila ang presidente. Sabihin nila, bangag ang presidente. Sabihin nila, drug addict ang presidente. Lagi sila nagkapunas-punas ng mga words na yun, pero hindi nila tinitingnan ng kanilang sarili. Mga drug addict po sila. Mga magnanakaw po sila. Ang kanilang mga ginagawa, ginapunas nila sa isang tao. Ito ang sinabi ni Divine. Pag mataas na ang tungkulin, matalas na magsalita at nagmamalaki din ito sa kanyang sarili. It's true. Kahit ano na lang ng inyong mga pinagpahid sa idiritso ko na lang yun kay na may mapagbasihan natin. Kahit ano na lang yung ginapunas ninyo sa presidente ngayon. Pero hindi ninyo tinitingnan yung mga sarili ninyo na hindi kayo perfecto. Sabihin niyo,
drug addict, mga drug addict pud kayo. Sabihin niyo magnanakaw, damo na mga magnanakaw kayo. See? Ito ang mga tao daw na malaki na ang tingin sa sarili. Ang mga taong ganitong uri na ugali ay nangahulugan na malayo sa kanya ang Diyos. See? Nakita na ninyo na yan ang mga kaugalian nila. Bakit kayo pumapanig? Bakit kayo nagsuporta sa mga ganong klaseng pag-uugali? So that's represent na isa din kayo sa mga alipuris na malayo na sa puso ng Diyos. Kayo mismo ang nagdistansya sa Diyos dahil sinusunod ninyo ang mga kamalian ng isang tao, mga masamang kaugalian. Inyo ito gisabayan, gipanigan. Nakita ninyo yan? Sabihin ninyo, naghirap na ang Pilipinas. Noon pa, naghirap ang Pilipinas. Sabihin ninyo, maraming kawatan ng Pilipinas. Sabihin ninyo, Presidente, kawatan. Noon pa, maraming kawatan ang Pilipinas. You are not God. You cannot judge the person because you don't know the heart of the person. That's why here in PBMA, kailangan turuan kayo na you have to know the boundaries and you have to respect the kapwa-tao. Kasi tingnan ninyo ang inyong Master Junior. Tingnan ninyo ang buhay na lamang ng PBMA. Diba halos patsyo na tayo ng mga ibang tao sa pagsira ng ating Master Junior? Marami silang mga ginasabing mamamatay tao, drug addict, rapist, kawatan, kurap. Yun ang mga sinasabi ninyo ng mga tao sa atong Master Junior. Anong naramdaman ninyo? Di ba sakit sa puso? Ang iba dyan na-discourage. Ang iba dyan, sungag na sa ating association. Ang iba dyan, naniwala sa mga sa kang Master Junior. The same din yan ang nangyari ngayon sa ato bansang Pilipinas. If there is bad, there is good. The same sa atong association, bad and good. Pinapili kayo, saan kayo? Bad and good? Kung ano ang nangyari sa ating PBMA, the same din yan mangyari sa buhay ng Pilipinas. Naunawaan ninyo? Kung mayroon man mga anak si Divine Master na gumugulo at sa ating mga kaisipan, nanggugulo sa ating kaisipan about sa ating association, about kang Master Junior, the same din yan mangyari sa bansang Pilipinas. I'll just point out, the same din yan sa buhay ng Marcos. Tingnan niyo si Aimee. Pataka talaga yan, salita. The same din yan nangyari sa atong association. So, hindi ninyo yan na common sense. You know? Yun ang dapat ninyong i-common sense ngayon na panahon. Kaya huwag kayong makisawsaw. Huwag kayong makiano-ano sa kanilang mga nangyari. Kasi, it's just like a drama. Kung tingnan ninyo, ang buhay ng PBMA is like a drama. Kayo ang audience. Kayo ang mag-judge. Bad and good. Tingnan ninyo, magtingin kayo ng mga Korean drama. Mostly, ang mga kingdom. I like to watch kingdom Korean drama, yung mga hari-hari, mga queen. That is my favorite shows. Tingnan ninyo. Sa isang kingdom, nasa ilalim lang ang hudas. Nasa ilalim lang ang mga garapal, mga ganid sa kapangyarihan. Nandyan lang sa ilalim, everybody. Kung hindi man kanang mga dagkong tao sa ilalim ng isang kingdom, nandyan lang sa mga kapatid, nandyan lang sa mga You see? Sus, marami akong nakita mga Korean drama na mayroon dyan sa ilalim ng kingdom na paupuin agad kahit bata pa. Tapos lusubin nila ang kingdom, ilahang patsyon ang hari. This is the same na nangyari sa Pilipinas. Gusto ninyong lusubin ang Malacanang? Turo ba yan ng Ginoo? Hulat ka mo sa tamang panahon. There is a time for that. Wait!
naman, darating naman din, after 3 years, kung sino man ang mag-upo, suportahin ninyo. Pero karon wait kamo sa panahon. Kagaya lang yan sa mga movie na nakita ko sa Korean drama, na inyong lusobin ang kaharian. Noon, ang ating Sanusi Dinagat, ang shrine, gilusob, gipaduguan, gigira. Ganon po ang gusto ninyong mangyari karon sa sa Malacañang, lusobin ninyo, tanggalon ng presidente, paduguan. Ganon ang gagawin ninyo. It's the same story sa mga Korean drama. The same story sa PBMA. Ganon ang mga nangyari. So, kayo mga membro, lagi ko sinasabi sa iyo, wag kayong makisaw-saw ng mga kadramahan karon. Wag kayong makisaw-saw sa mga rally-rally karon. Kaya tingnan ninyo ng mga nagrally-rally, mga religious people. Utos ba na ng Ginoo? Utos ba yan ng Diyos? Ha? Okay. Kayo yan ang mag-judge. Kaya manood kayo. Nanood ako ng Korean drama kasi kagaya yan ng... Ang Pilipinas kasi is kingdom. Kingdom. Mayroong presidente. Kung atin ang tingnan nung unang panahon, that's the king. Hari yan ng Pilipinas. So, anong ginagawa ng mga tao? Gusto ninyong lusobin? Gusto ninyong tanggalan siya ng corona? Kaya para ipaupo ang ginyuhang ipaupo? Sus, kagaya lang yan ng Korean drama. Sus, Ginoo ko. Yung mga kontrabida diha, tingnan mo yung Korean drama, mayroon ding mga corruption. Mayroon ding mga kuwan. It's the same story. So, ano kayo? Viewers kayo, audience kayo na nag-conclusion, nag-common sense sa nangyari. Kaya wag kayong makialam. Okay? Ang inyong buhaton, magdasal kayo. I-pray ninyo. I pray. I will tell you the truth. I pray Bongbong Marcos. Gipray ko siya na magtagumpay siya sa iyang mission sa Pilipinas. Kasi pag nalagay ka na position, nalagay ka na panungkulan, means that you have mission. Ikaw ang nakalaan na taon, ikaw ang nakalaan na maghawak ng mga panahon. So that means you have mission that you need to accomplish, na magtagumpay ikaw. So nakaunawa ako. Wala bang problema sa other side, kay naunawaan po na ako ang ilahang mission. Pero ang nakaproblema lang diha kay nagmamalabis. Yun ang sabi ni Divine. Nabigyan din sila ng part na sabihin natin kontrabida o bida. Nabigyan din sila ng part na isang kontrabida, pero ang yan ay nagmamalabis. Ganun din yan, kung mabigyan kayo ng mission sa association, wag kayong magmalabis. You have to know your boundaries, your limitation. Kung saan lang kayo, dyan lang talaga, huwag nang magmalabis. Naunawaan ninyo? Okay. So ito na naman. Totoo ba na hindi nagkamali ang Diyos na kailangan nariyan sa inyo ang pagmamahal sa Kanya? Kung ikaw ay mapagmalaki sa iyong sarili, ang Diyos ay wala sa iyo. Take note, mga politika na sobra ka mga mapagmalaki sa kanilang mga sarili, mga masakit na magsalita sa kapwa karon, puro na mga negativity. Yung mga tao na yun ay mga wala sa kanila ang Diyos. Yung mga vlogger ngayon na laging nagpaaway-away sa Pilipinas, sa mga Pilipino, mga vlogger ngayon na bayaran, wala sa kanila ang Diyos. Handa silang magpaulipon sa Satanas. Handa silang ibinta ang kanilang mga kaluluwa. They don't care kung mag-away-away tayo. They don't care kung mag-away-away ang Pilipinas. Ito pong mga politika na mga mukhang pira, wala silang pakialam kung malugmok ang Pilipinas. Wala silang pakialam kung ibinta ang Pilipinas sa ibang bansa. Wala pakialam. Kay ang kanilang mga sarili ay mataas tingnan at ang kanilang mga kaugalian na laging panayang lait ng lait, paninira, that's represent na wala sa kanila ang Diyos. Kita ninyo? Of course, ganahan di ay ang Ginoo. Taan ang tawhana nga panay ang panglait, panira.
Uy, dili, uy, magpalayo ang Diyos sa anak. Kinsay Diyos anak nila? Satanas. Kaklaro? O, kailangan mahalin natin ang Panginoon higit sa lahat. Saka pa natin mahalin ang ating sarili at ang ating kapwa. See? First, you have to love God. Number 1. Number 2, mahalin natin ato sarili. Number 3, mahalin ang kapwa. Tatlo iyan ang sinabi ni Divine Master. O, God, and then yourself, and then kapwa. Klaro? So, ang pagmamahal sa Diyos, yun na ang pag-honor sa kanyang kautusan, the 10 Commandments. Ang doktrina ng PBMA, ang mga pagtuturo sa PBMA, yun ang imong representation na minamahal mo ang Panginoon. Ikay mabait, ikay masunurin, at ikay mapagmahal sa kapwa. Klaro, no? Klaro. And then, mahalin nyo ang iyong sarili. Second, pagmamahal sa sarili, dapat alam mo na ang what is good and bad. So, kung makita mo ng sarili mo na nawala ka na, iba ng direksyon ang imong kaisipan, iba ng direksyon ng iyong puso, parang iligaw ka na, you have to come back to your senses. Because that's represent that you love yourself. Inalagaan mo ang iyong sarili, na hindi ka mapahamak, hindi ka mapunta sa mga kasinungalingan. So, kailangan mahalin mo yung sarili. Naunawaan? And then, love your kapwa. Even though na you don't like the president, even though you don't like Duterte, even though you don't like these people, that people, but since na this is the number 3, you have to respect. Respetahan mo sila. Even that person is not deserving your respect, hala, respetuhin ninyo. Kahit hindi yan mga deserving na mga respetuhan, hala, respetuhin. By, leave them alone. By, don't hurt their feelings. Just leave them alone. Anara, respeto. Kung ano ang kanyang ginagawa, respeto. Kung ang kanyang ginagawa ay panggugulo, respetuhin ninyo. Leave them alone. Anara. Ito ang sabi ni Divine Master. Sabi niya, tatlo ito ha. Love God, love yourself, and love your kapwa-tao. Love your God. Love your country. And love your fellow men. Those are the most important if you are a good follower of PBMA. Klaro? So, tatlo ito. So, combine ni Divine, mahalin mo ang Diyos. Love your country. Ano ang country ninyo? China o Pilipinas? Saan kayo manindigan? China or Pilipinas? Pilipinas. Dahil naisilang kayo sa Pilipinas. Wala kayo naisilang sa China. Mga people. Nandyan kayo sa Pilipinas. So you have to love your country. You have to protect the Philippines. Yan ang totoo. Hindi kayo naisilang dito sa Amerika. Where is your loyalty? China o Philippines? Ito nga ang dahilan na hindi ako nagpa-American citizen. Kasi gusto ko ang aking loyalty ay nandoon sa Pilipinas. Nakita ninyo? So, kayo, saan kayo naisilang? Pilipinas, China. So, you have to love your country. This country, ang pinagtanggol ng inyong mga kanunuan noon. Si Bonifacio, si Rizal, sino pa? Si Miguel Maba, si Lapu-Lapu. Kinsa pa tong mga kaniadtong mga kanunuan na nakigkamatayan para lang itanggol ang bansang Pilipinas. So, sila man ang atong mga ancestor, mga kanunuan na nandito na ngayon sa ating association, si Lulo, si Dr. Yudes, si Captain. Nandito na sila nakihalubilo sa atin sa PBME. Nakisama sila sa PBME dahil hinahanap nila ang mga membro sa PBME na mayroong loyalty, honesty, sincerity na kagaya sa kanilang mga kaugalian noon na ginatanggol nila ang bansang Pilipinas. Kayo ngayon, ayaw ninyong protektahan ang Pilipinas? Ayaw ninyong protektahan ang presidente? Nakaupo yan. First time ko nakita ang mga pulis, ang mga
ang mga sundalo na nagprotekta karon sa Malacañang. First time ako na na-amaze. Kasi iba ang akong interpretation sa kanila noong unang panahon. Parang wala akong tiwala sa kanila. Ngayon, wow, okay. Nagpapakita sila na they defend the Constitution. They protect the Philippines. They protect the president. And that is good. Why? Nanumpa sila. Gisweldohan sila ng presidente. Tapos hindi nila protektahan ang Pilipinas. Karon, sabi ni Divine, mahalin ninyo ang Diyos. Love the 10 Commandments. Love God, meaning matakot kayong gumagawa ng mga kasalanan, matakot kayong gumagawa ng mga kalukuhan kasi mahal mo ang Diyos. Right? So, mahalan ninyo ang Pilipinas. Mahalan ninyo ang Pilipinas, everybody. Huwag niyong sabihin, Pilipinas na. Sige. Sabi ni Divine, ang hindi magmahal ng bansang Pilipinas ay kagaya siya ng isang traidor. Kagaya kang Judas. Mahalin ninyo ang bansang Pilipinas dahil kaharian niya ng Diyos. Kaya ganoon na lamang ang mga pagyugyug diha. Ganoon na lamang ang kadramahan diha. Because kailangan talagang na magkagulo ang Pilipinas dahil may blessing na ibigay ang Diyos. Naunawan ninyo, hindi darating ang isang blessing sa isang bansa kung hindi muna mag-away. So, karon kay na may away-away, anong papel ng mga misyonarya? Magdasal. Hindi makisawsaw sa mga vloggers diha. Huwag kayong kay mawala kayo sa inyong mga sarili. Naunawaan ninyo? Sabi ni Divine, love your fellow men. 3 ito, love God, love your country, love your fellow men. Okay, nakita ninyo na gano'n na ang mga kaugalian ng mga tao. Hala, respetuhin na lang ninyo. Ayun na ninyo na sila na kay bangag, mauna kay sus, magnanakaw. Dili ka mo makahusga ng tao. Ngano? Sabihin ninyo, magnanakaw. Anong ginagawa ninyo sa inyong mga kapwa-tao? Kahit sarili nga ninyo utang, hindi nga ni kaninyo mabayaran. And that is corrupt. Nangutang kayo sa inyuhang mga inyuhang mga neighbor. Hindi kayo nakabayad. Inyong mga kapwa sister, hindi kayo nakabayad. And that is corrupt. Right? Promise ninyo, that is corrupt. Kaya hindi ninyo ma-judge ang tao. Okay? So sabi ni Divine, love God, love your country, and love your fellow men. Those are the most important if you are a good follower of PBMA. Klaro? So kung tinuod ka, kung tunay ka na good follower ng PBMA, kailangan mayroon ka ito. Mahal mo ang Diyos, mahal mo ang bansang Pilipinas, at mahal mo ang inyong mga kapwa-tao kahit sila yung mga estupidito. Inyo gihapon na sila respetuhon. Anak ra, leave them alone. Naunawaan? Okay. Bakit kailangan talaga na we must love our God, love our country, and also love our fellow men? Dahil tayo'y lamang nanilalang ng Diyos sa mundong ito. Kung ano ang kagustuhan ng Panginoon para sa atin, tayo'y nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Hindi dapat na magmamataas tayo sa pagkatao at kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Huwag magsabing mas marunong ka pa kaysa ating Panginoon tungkol sa itinuturo niya sa atin. Kailangan sumunod lang tayo at huwag magmalabis at kung ano ang kanyang ipagawa sa atin. Ito ang dahilan, mga kapatid ko, na itinatag itong samahan. So sabi ni Divine, we must. So grabe ha, must jud, no, grabe, must. We must love our God, our Lord Jesus Christ, and love our country, the Philippines, and love our fellow men. So kung itong tatlo ay may pakita natin sa mundo, walang gulo ang mundo. Bakit nagkaroon ng kaguluhan ngayon ang Pilipinas? Dahil maraming mga mataas na mga tao na tingin nila sarili na sila na ang Diyos. Sila ang mga makapangyarihan. Sila ang may pira.
Kaya patuloy silang manglait manira. Kay mga tag-as na ang mga garbo. Ang tingin nila sa kanilang sarili, sila ang Diyos dahil marami silang limpak-limpak na pira. Ito ang mga dahilan ngayon. That they can just pay people. Hala, bayaran ang mga magwilga. Pakainin ang mga nagwilga para lamang naguluhin ang Malacanang. Itong mga tao na ito, ang tingin nila sa kanilang sarili, Diyos. Na nataasan pa nila ang Diyos. Oh. Sabi ni Divine, ha? Ang mga nangyari ngayon, ito'y kagustuhan ng Panginoon. Lahat ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. So, typhoon, that's God's will. Punishment to the people. Kawawa lang ang mabait na sali. Itong mga ano ngayon, sa ano yan ng Panginoon. So, kailangan ang isang tao ay hindi dapat magmamataas. It's true. Mostly mga tao ngayon sa politika, sa mga government, mga mamatagas ng garbo. Oo. Tunuod na, sakit na magsulti, sakit mambuli. Sakit na jud kaayo ang mga tao karon magsalita. O, huwag magsabing mas marunong ka pa kay sa ating Panginoon. O, tingnan ninyo, sino ba yung inyong giaruhan diha? Na nag-declare siya na siya ang Diyos. Sabi niya, I will bring you to ano yun? Sa impyerno. Tapos sabi niya siya ang queen ng impyerno. Hindi ba kayo yan ako common sense? Hindi yan maganda na mga ano. Hindi yan na mga maganda na mga sign. Tapos, yeah. Ganun kayo. Where is your common sense? Diba? So, sabi ni Divine, huwag kayong magmalabis kung ano ang ipagawa sa inyo. Example, mga membro sa BBMA. Kung ang inyong mission ay panggamot, dyan lang. Huwag nang pasubraan. Huwag nang sabihin na si Divine pasok sa inyo. Pagmamalabis na yan. Kung kayo'y nakaano sa mga tao, nakatulong, iwag na naman ipagyayabang. It's true. Kung kayo'y ay nabigyan ng mga kaiba't ibang mga mission ngayon, continue to be who you are. Hindi na yung sabihin mo na ikaw na ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw na ang Diyos. Kasi yun ang nangyari ngayon sa bansang Pilipinas. Maraming mga nasa pamahalaan na feeling Diyos ang mga kaugalian. Pinatakbo na ngayon ang pera para maraming bayaran. Para magkaroon ng kaguluhan. Kasi feeling nila they are God. Klaro man na. So itong mga tao na ito ay hindi nagmamahal sa Diyos. Hindi nagmamahal sa bansang Pilipinas at walang pagmamahal sa kapwa. Kaklaro, ana. So, ito ang mga dahilan na itinatag ang ating association. Dahil maraming mga tao ngayon na nasa madilim na mundo, nasa ligaw na landas. Bakit nagsikap si Divine Master na may tatag itong ating samahan? Ano ba itong ibang samahan? Dahil nakita ko, nung maliit pa ako sa aking pagsunod sa aking mission, hanggang malapit nang lamig ang samahan, nakita ko at naranasan sa pag-ikot-ikot ko sa buong mundo. Aking nasaksihan ang ibang mga samahan, karamihan nito'y puro pride ang kanilang pinairal. Mga iba't ibang uri ng samahan na nagpahalaga sa kanilang sariling dangal. It's true. Mayroong mga samahan na nagpakitang tao lamang upang sila'y matatawag na kasapi ng samahan. Ngunit ganito ang uri ng samahan hindi naayon sa kagustuhan ng Panginoon, kundi ito pa rin nagpatunay na sila'y totoong nagasunod ng Panginoon. Kung di tayo sa mga relihiyon, there are thousands of religion introduced to us. I tell you, different kinds of leaders. Nung iba't ibang leaders, nagkaiba't ibang mga relihiyon, they are all talking about God. Bawat bigkas tumatawag sa Diyos, walang ibang hangarin kundi ang Diyos. Ngunit kung tingnan mo ang ginagawa, wala, malayo ito sa kilusan. Different movement. If you have to read the Bible, the Old and New, or the Old Testament, basahin mo at kahit hanapin mo kung saan panig o bahagi sila
tama sa pagsunod ng kautusan ng ating Panginoon, wala ring halaga. Yun dahilan ng kanilang serbisyo ay pangmaterya lamang. It's true. Bakit tinatag ang ating samahan? Kasi sabi ni Divine Master, sa kanyang paglilibot ng buong mundo, buong Pilipinas, nasaksihan daw niya itong mga religious people na may mga religious, sabihin na natin mga church, mga group, mga association. Nakita daw niya ni Divine na puro pride ang kanilang pinairal. Yes? Tingnan ninyo, makita ninyo ngayon. May mga religious people na nagdadala ng kay Jesus Christ pangalan, pero anong ginagawa nila? Nagrally-rally. Gusto ng kudita. Bakit ganun? Is this the teaching of God? Na magrally kayo? Na magkudita kayo? O ano ba ang nasa ilalim ng inyong inyong mga grupo? There must be something in there that you are connected. Must be something na may mga pira siguro na mga binayaran ka mo diha. Sabi ni Divine, tingnan mo yung mga ibang samahan. May mga puro pride. Ibang religion, pride. Wala daw pinapahalaga kundi ang kanilang sariling dangal. Oo, ang dangal lang nila na makilala ng mga sikat, mga datu, may maraming mga tauhan. But they don't care about the salvation. Kita ninyo? Nakita ko sa bansang Pilipinas na maraming mga religion people diha na connected sa mga corruption. Pabigas-bigas kayo palagi ng Jesus Christ is the Savior. Sabi ni Divine, bunganga rana. Pawali-wali rana, Jesus Christ is love. Tingnan ninyo ang kanilang mga aksyon. Walang pagmamahal sa bansang Pilipinas. Walang pagmamahal sa Diyos. Walang pagmamahal sa kapwa. Nakikita ninyo? Ang kanilang mga ginagawa ay pakitang tao lamang. Mga plastikan lamang iyan. Magtayo ng simbahan, dalhin ang pangalan ni Jesus Christ, isabit ang Jesus Christ picture. Pero wala silang mga intention na tuturuan kayo sa kaligtasan. Dahil ang kanilang mga pinakita lamang na mga plastikan lamang ito. All they cares is yung mga tithes ninyo. So that they can have cars, they can buy a big house. Ganun lang naman yan. Pero wala silang pakialam sa inyong mga kaligtasan. Hindi sila sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Yan ang klaro. So what happened with these all religious people in Philippines? Mga konektado ba ito sa mga kuwan? Sa mga money? Why? They are so very aggressive. Bakit mo against sila? Magsigaw-sigaw sila na ano ang corruption. Sinabi ni Marcos, kalkalo niya ang corruption. Tapos kayron kay ginakalkal, magkuha na po sila, nagwilga na po sila. There must be something behind on that. Na ayaw nilang mabuking, na they are part of it. Ayaw nilang mabuking na nakatikim din sila ng mga pira sa gobyerno. Ito ang sabi ni Divine Master. Magtayo kayo ng simbahan, mga pakitang tao lamang. Magtayo ka mo ng mga grupo-grupo, mga pakitang tao tungod sa inyong mga garbo. Garbo. Pero ang totoo, hindi ninyo sinusunod ang 10 utos ng Diyos, ang kagustuhan ng Diyos. Thousands of religion introduced to us. Marami daw magkaiba't ibang mga leaders, nagkaiba't ibang mga ministry. Diha, sabi ni Divine, they are talking about God, but hanggang bunganga lang yan. Pero hindi nila sinusunod ang hangarin ng Diyos. Tingnan mo ang kanilang mga movement daw, ang mga kilusan. Anong mga kilusan nila ngayon? Mag-rally, magwilga, magkudita.
Jesus Christ ilang title? Tingnan niyo daw ang kanilang mga kilusan or deep mga movement nila. Diyos nun ba yan? Mga bayaran? See, klaro ang sabi ni Divine, hanggang bunganga lang sila. Mga pakitang tao lamang sila. Pero wala sila nagsunod sa kagustuhan ng Diyos, sa kautusan ng Diyos. Kaya makita ninyo ang kanilang mga aksyon. Basahin mo ito kahit hanapin mo kung saan panig o bahagi sila. Tama ba sila sa pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon? Walang halaga. Dahil ang kanilang serbisyo ay pang material lamang. O kaklaro. So, marami ngayon nagbubuong mga grupo-grupo, mga simbahan. Ang ilan naman ang mga tiyan mo ni Dako. Wala man gid na. Tapos mga, kanabitaw mingon sila nga one leader, one voice. I don't like that word na inyo na gi-apply sa PBMA. I don't like that. One leader, one voice. Yung mga leader karon na mga kung sa ato bansang Pilipinas, ang mga gipangbagsakan man ng mga pira. Tapos kung ano ang isabi ng leader sa mga tauhan, ay butaran ninyo ini siya. Street. Isunod pud kayo. Kaya ayoko yun. I don't support that word, one leader, one voice. Kay pang ano na, mga iba yan ng mga kalakaran. Hindi niya pang PBMA. Ng mga kalakaran. Iba yan ng mga transaksyones. Kasi yung mga religious karon, mga grupo-grupo karon, nanganalang leader, bagsakan na og pira, sabihin na ng mga politiko, sabihin mo yung mga tao ni mo diha, nga butaran ka ning tawhana, street. Nya, binabagsakan na sila ng pira. Kaya ayaw na ninyo i-apply ng one leader, one voice sa PBMA, kaya hindi yan maganda. We are taught to have freedom. We are taught na use our common sense sa PBMA. Kabutihan ang ating ano. Hindi tayo ginatalian sa liig ng atong ministro. Okay? Siguro, yung mga one leader, one voice ay siguro sa iba yan ng mga religion, ng mga grupo-grupo. Tingnan mo yung mga religion karon na kuwan sila. Rally-rally. Mga kautusan ba yan sa Ginoo? Nakita ninyo yan. So what is your observation? What is your common sense? What is your feelings about that? Is it God? Kasi sabi ni Divine, yung mga malaking tao, ng mga leaders na nagkaiba't ibang mga reliyon, they are talking about God. God is Savior, God is faithful, God is good, blah, blah, blah. Pero, sabi ni Divine, wala silang hangarin, kundi pang materya lamang. Karera yung mga kwarta diha. Mga pride, kay ilang mga pride gud nila nadagko ang ilang mga church, mga mega church. Pride gud na nila nga daghan sila tawo. Tingnan ninyo, sinabi ni Divine Master, ang mga taong nagpabagsak sa ating association, religious people, politics people, ang nagpabagsak sa kang Master Junior, religious and politic peoples. Hindi ninyo yan nakunik-kunik ngayon ng mga panahon. You see, nakita ninyo kung gaano kalala ang mga sindikato sa Pilipinas. Connected, and these are all politics. And some of the religious people are connected. Hindi ninyo yan nakikita? Sino ba ang hindi mainggitan sa panahon na yun na si Master Junior ay gikurunahan? Of course, gibagsak yun ang PBMA. Gisiraan yun ang inyong Master Junior. Sino ang presidente noon ng si Master Junior nasa ilalim ng presuhan? Sino ang naghawak sa kambantag noong unang panahon? Na nandyan si Bantag sa ilalim ng prisuhan na si Master Junior ay nandoon. Hindi ninyo yan na-connect. There is a connection in that. There is a chain. There is a mastermind. There is an everything. There is a connected of that. So, kayo karon
Nakita ko yung mga ugali ninyo, grabe. Sino ang presidente noon na si Master Junior namatay doon sa presuhan? Si Marcos ba? Hindi. Sino ang mga kapulisan noong unang panahon? Tingnan ninyo. Sabi ni Divine, klaro ha, political people and religious people ang nagpabagsak sa inyong Master Junior na para siya makaroon ng kaso. And also, mga people na surrounded sa kang Master Junior na mga malapit sa puso. Ito ang sabi ni Divine Master ha, sa mensahe, hindi ito gawa-gawa ko. Galing ito sa mensahe. Malapit sa puso, political people, religious people, ang nagpabagsak sa inyong Master Junior. Oh. Tingnan ninyo, sabi ni Divine, thousands of religions, karon nagkaiba't ibang mga leaders. Pero masarap lang sila magsalita about God. Pero ang kanilang mga kilusan, ang ilang mga movement, kakaiba. Nakita na ninyo? Kaya nga, nandito ako nagsasalita dahil there is proof na na-witness na ninyo ngayon sa bansang Pilipinas na mga religion people nag-movement, kilusan nila different, hindi pang Diyos nun. Naunawaan ninyo? So I hope you understand. Okay, kung inyo daw itong kalkalon sa Biblia, sabi ni Master, kanang ilang mga ginagawa, walay kwenta. Walang halaga. Kay mga pang-material lang yan. O, kung ikaw pinuno ng isang simbahan, utusan di ay nimo ang imong mga tauhan nga dito ka mo magwilga? Parang gipahamak mo rin ang inyong mga tauhan. You not care about the safety and the security of your people. You don't care? Tama ba yan sa isang leader? Na utusan kayo doon, tapos kamo rin mga tanga, ang mga bubo, ng mga Pilipino, nandoon din kayo nagpakahiro-hiro. Kung inyong isipin, wala na sa utos ng Diyos. Nga magwilga-wilga kayo, nga mo, magrally-rally ka mo, nga mo, against ka mo. Sabi ni Divine, ang mga Pilipino, ang mga tao na mo against sa batas ng gobyerno, that's represent na sila ay ni against sa batas ng Diyos. Dahil ang batas ng gobyerno at ang batas ng Diyos sa langit, isa lang yan ang may-ari, ang Panginoon. So, klaro, ang inyong Divine Master nagsabi kung sino ang nakaupo, respetuhin ninyo. Kaklaro na. Pero ano ginagawa ninyo mga membro sa PBME karon? Kontrabida, manakit man nagsalita. Tungod kay inyong mga pride abot langit. Ang inyong mga garbo, kay inyong mga feeling kamo na mga Diyos o mga kwartahan. Mao na siya. Nahawaan na kayo ng inyong mga gidapigan karon. Nahawaan kayo ng mga kaugalian na hindi maganda. So tingnan ninyo, ang ibang mga religion mag-claim sila na si Jesus Christ ay nandoon sa kanila. Mag-claim sila nga sila na raw ang maligtas. But take a look of what their movements. Ang kanilang mga kilusan ngayon, iba. Sus, kadaghay, mga kwan diya sa Pilipinas, mga religion, na mga connected sa kurap. Totoo yan. Mga rami diyan. No. Buti na lang, nandito lang ako sa Pilipinas, kasi siguro kung sa Amerika, kaya kung nandun ako sa Pilipinas, wala. Galit na sila sa ako. Kaya gitirahan ko sila dito. So, but this is the truth. Maraming mga, dyan, mga
gusali kay mga simbahan kuno yun. Pero ang mga ginagawa yan ng mga ano ninyo, mga ministry, hindi mabuti. Mga connected ka mo sa mga kuan karon, sa mga flood control. Mga connected ka mo sa mga kurap karon. Tapos tama ba ninyo ipadala na yung mga tauhan dito, ibalas ka niyon? No. That's bad. Serious. Ang inyong mga preaching sa Diyos, preaching about Diyos, sabi ni Divine, sa bunganga lang yan. Kaya kung tingnan sa ugali, sa mga action, nag-against ito. Nanawaan ninyo? Okay, dagang salamat sa inyong pakikinig, and I wish na naka-comprehend kayo sa atong mensahe ngayon na oras. So, hindi ako galit. This is how I explain. This is how I explain because there is a fruit. Sabi bitaw ni Divine, itong mga mensahe, noon pa ito ginasulat. Noon pa ito gina-express ni Divine Master. At ang mga pangyayari ngayon ay na-witness natin. So, there is a proof sa kanyang mga mensahe. Na-witness na natin ang mga kalakaran ngayon sa kapwa-tao, sa mundo, sa Pilipinas, sa gobyerno. So, there is a proof. So, kaya ito na ang mga realization sa mensahe ni Divine Master na ang kanyang sinasabi ay katotohanan. Okay? So, daghang salamat everybody o maradyaw na duyom sa iduhurot alas 10 na diri nan gabi. So, I am sorry sa alam kong there is a gap now to us because you are Marcos, you are Duterte. We are in a gap. But pulutin ninyo ang mensahe ni Divine Master because this is guidance, this is liwanag sa ating mga kaisipan at puso. So, ito ang inyong pulutin. Okay. I am just explaining the world right now of the Philippines because nag-match ito sa mensahe ni Divine Master and Master Junior and SD. Okay? So, thank you for everything and dong win kanto unay-unay. I know now, Ilocano, kunti, meron akong dong win kanto unay-unay. That means, I love you daw yan, sabi ng mga kasama ko dito sa Long Beach. Sa Ilocano. So, thank you so much. See you again in a couple days. See you all. And I appreciate sa inyong time. The more you listen, the more you understand about what's going on right now in the Philippines, in our personal life, and in our association. Okay? So, huwag kayong makisaw-saw sa mga kadramahan ngayon sa social media, lalo na sa panggobyerno, okay? Kailangan i-focus ang inyong mga kaldero, ang inyong bugas, ang inyong mga ulam. Yun ang inyong i-focus. Ang inyong mga health, ang mga health ninyo, ang inyong mga anak, ang inyong mga pamilya. Yun ang i-focus ninyo. Even myself, pag nagbukas ako ng Facebook ko, para akong na-stress sa mga social media ngayon about sa panggobyerno sa Pilipinas. Kaya, paminsan scroll na lang ako. Paminsan, i-remove ko yan ng mga activities. Mayroon, nagpostehan na nagmura-mura, naglait-lait. Yung nagpost na yan, masali yan dahil ibablock ko rin. Oo, that's the truth. Halimbawa, ikay nagpost ng paninira. Paminsan, i-block ko yan. Ang nagpost ng ang video content creator na nagpost at ang nag-reshare, i-block ko yun together kasi nakaka-stress. It's true. Pag nagising ka sa umaga, pagbukas ng umaga, ay, nagmura-mura. Nakasira ng mood everybody. Kaya, yun na lang ginagawa ko. Whatever negative diha, ipag-remove ko. Remove ko. Yung mga, akong gipang
ano diya sa Facebook ko kasi again, sa ating buhay ngayon, no, marami na nga tayo problema sa utang, problema sa kwarta, problema sa pangatawan. Meron pa tayong mga kalungkutan ngayon sa mga stress, mga konsumisyon, at ang mga anak, paminsan hindi makinig. And then, meron pa tayong mga problema ngayon sa kalamidad, kaya marami tayong mga loved ones na may mga problema. Tapos, madagdagan pa ng problema sa social media about the government, away-away, mga vloggers, mga sinungaling. Sus, ito'y nakadagdag everybody sa ating mga kaguluhan, sa atong mga isipan ngayon. This is like a storm. So kung nagkaroon ng bagyo, tino, uwan, ang Pilipinas, storm ang Pilipinas, ang mga tao din sa social media ay bagyuhin din ng mga kadramahan sa social media. Ang ating utak yan ang gibagyo. Ang ating puso yan ang gibagyo. But this is our all pagsubok. Pagsubok ito kung paano natin i-handle paano natin tulungan ang ating mga kaisipan at sarili. Kaya, stay strong tayo dahil yung sabing matira matibay. Kasi kung ginasubukan tayo sa PBMA, ang atong ministro, subukan tayo pagyugyug. Yugyugon din ang bansang Pilipinas at ang mga Pilipino on how we react, on how we continue to show the teaching of PBMA. So these are part of examination ngayon sa atin. Kung ano ba talagang ating mga naramdaman ngayon at ang ating mga status ngayon. And what is your loyalty? Your loyalty to China or the Philippines? Your loyalty sa bad or loyalty sa good? Nasa inyo na eh. Examination ito everybody. Okay? Salamat mga good people. Na-appreciate ko ang inyong time. O daghan kay salamat to Sister Abigail Camiadas Carino, Sister Mary Buarlar. It's true. Actually guys, hindi man ako nagpatuo-tuo pero naginip ko na grabing halakhak ni Satanas. Nakita din na ako ang Satanas sa akong panaginip, guys. Grabe yun yung halakhak. Sabi ko, there must be really serious going on around the world. Kay grabe yun yung halakhak. Siguro marami siyang nakuha. Tinuod na. So, kaya I continue to tell the message of the PBME. At least mayroon pa rin mahawakan na mga membro sa PBME ngayon. Yung magayran pa rin sila at hindi sila mahila kasi malakas talaga ngayon ang Satanas, everybody. Kaya halakhak, grabe yung halakhak sa akong panaginip yun, nag-apoy-apoy na iyahang buong katawan, pero grabe yun niya, tuwang-tuwa dun siya. Sabi ko, my God, Lord, please, huwag niyo po pabayaan ang mga membro sa PBME, kami ngayon, dahil kabilaan na ang mga tentasyon at pagsubok, mga trials ngayon sa ating pagtagiliran, no? Hindi lang kung sa ating sarili ang sinusubukan, even our family, makasubukan din tayo na ating anak, na maglagot tayo, mainis tayo, atong asawa, atong bana, atong pamilya. This is a part of mga challenges, no? And then, magtingin tayo sa social media, away-away, sa atong panggoberno karon. This is all that mga pagsubok ngayon, guys. Kaya we have to continue to pray and ask for guidance kasi ang ating utak ay madaling ma-confuse. Ang ating utak ay parang vacuum yan eh. Parang madali siyang mag-absorb ng mga negative energy. Napansin ko yan. Kaya ako nga mismo eh. Kaya nga, hindi man talaga akong magamit ng yung divine words pampaabog sa demonyo, yung pangpaalis, hindi man ako nagamit yan. Matagal hindi ako. Ngayon lang ako nagamit. Yung simula na naginip ako ng Satanas. Sus, na naggabi yun yung halakhak, tawang-tawa talaga siya. So, na naginip ako yun, nagamit na ko ng pampaabog sa demonyo. Yan ang totoo, everybody. So, sabi ko, kahit nga akong anak, hipan ko na. Hipan ko na gid.
Alright, lapit na ang 2:30 everybody. Pag-ampo na kayo, okay? To Sister Nalang Tanodra, to Brother Rodilio Idos Versusa, si Mary Ray Bordlart, si Sister Abigail Kayamda, Sister Serlene Agramoray. Maganda yung song na yung sister kasi sa kong Ilocano. Yes, I did not understand about yung Dongdong Win kanto na unay, but I love it. After I heard the whole song, ang ganda, nasarapan ako. Kahit hindi ako marunong, hindi ko alam ano yung mga wording na yun. I am planning to practice that song because I will sing that song sa mga Ilocano ko ng mga kasama. Isusurprise ko sila. Okay. To Sister Rosita De Leon. Hello. Sister Anna Rain. Sister Santa Olala Santa Ana. Sister Filomena Gutierrez. Sister Nala Matanodra. Brother Danilo Foronda. Sister Consolación Origubos. Sister Rosita De Leon. Sister Angelita Ruda Sablao. Sister Christina Bantay. Sister Arenere, Sister Mamayo, si Brother Crispin Lagutan, Sister Michelle Villa Carlos, and Sister Frax Flores. Ang nangyari sa PBMA, ganun din ang gobyerno natin ngayon kasi mismo kapatid press ang may inggit na pahamang press kaya kailangan talaga, yes! What happened of the PBMA? The same pattern sa Pilipinas karon. It's just your own family will the one, alam mo na, nakita na ninyo yan. So, yan, nandito nga sa Mrs. ni Divine Master. Nasabi niya masakit sa kanyang puso na ang kanyang sariling dugo at pamilya yun lang ang nagpabagsak daw sa PBMA. Nandito sa message. So, the same din yan. Sa bansang Pilipinas, sarili mong kapatid. I don't know kung mga kapatid na ba yan. Kasi kung tunay ka na kapatid, yes, meron naman. Ang kapatid magkaroon ng tampuhan, pero hindi naman yung grabe na gano'n na talaga kalala. So, I don't know. Parang, iba na ng mga espiritu yan. Alright, si Sister Angelita Rodas Ablao, Sister Palomino Gutierrez, Sister Elenita Calderon Dagno, Brother Jolie Spurgeon, and Sister Santomin Imars, and Sister Marla Guzman, Brother Paterno Lacinto, Cheryl Mendoza, Sister o Brother Rinanti Cabelos, hello. Oo, tugnaw. Tugnaw diri sa mua kay matugnawon man bukog. Akong buto madali ra matugnaw kaya magbalot jud ko. And Sister Frax Flores, Sister Vivian Pariha, and Sister Juanita Sorgal, and Sister Rosit Dumayan. Okay? And Sister Geraldine, hello. O sige na day, good night sa Hurut. I love you. Thank you, Karajaw. Salamat po Divine Master, Master Junior, and Stay. Thank you kindly for the wisdom and the time and the energy that you given to me. Good night. I love you po.